Dies ire, dies illa, salvet seculum infamilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, alam ko marami sa inyo ang naghihintay sa kwento ni Mamang. Pero kasi, nasa Baguio ako ngayon eh. Yung sulat ko kay Mamang, nasa bahay namin. Hindi ko pa tapos gawa ng napakahaba nun. Sa ngayon, ito na muna ang pakinggan ninyo. Ginawa ko ito kahit nasa bakasyon ako para hindi kayo maghintay ng matagal sa bago nating kwento. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1975, Escalante, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, yung kaibigan ni Ate Rose ay isang negosyante. Mahilig itong pumunta sa iba't ibang lugar para mangalakal. Pinapaikot nila yung pera nila sa mga gamit na binibenta nila. Yung mga tipong buy and sell, ganun sila. Tapos palipat-lipat sila ng lugar. Wala silang permanenteng tirahan. Pinakamatagal na nila mga 3 o 4 na buwan. Tapos lilipat na naman sila. Naging ganyan ang takbo ng buhay nila ng ilang taon. Plano nilang magpahinga kapag nakapundar na sila ng maraming pera. Kaya silang mag-asawa, todo tipid. Ultimo yung titirhan nilang bahay sa isang lugar. Gusto nila yung pinakamura. Wala silang pakialam kung pangit ba to o merong mga problema. Basta ang mahalaga sa kanila, meron silang matutulugan at mapag-iimbakan ng mga tinitinda nilang gamit. Hanggang sa napadpad sila dito sa Escalante. May mga kaibigan sila dito na pinagtanungan nila na kung meron ba silang pwedeng maupahang bahay na mura. Mga 3 buwan silang magtatagal. Marami kasi mga gamit na kailangan nilang ibenta. Halos inabot din sila ng 1 linggo sa paghahanap. Wala kasing pasok sa budget nilang bahay. Medyo mataas ang presyuhan nun. Kasi nga, bukod sa titira sila sa bahay, may mga kasama pa silang gamit na iiimbak. Lugi naman yung may-ari ng bahay sa gusto nilang mangyari. Hanggang sa nakakita sila ng pasok na pasok sa budget nilang bahay. Halos mababa pa yun sa binibigay nilang budget. Konting baba na lang nung upa. Halos libre na yon. Sa kaibigan kasi nila yon. Pero ang kondisyon nitong kaibigan nila sa kanila, meron silang makakasama sa bahay. Isang matandang babae. At tiyahin niya yun. Hindi pa siya pinapanganak. Nakatira na yun doon. Napakatanda na nung tiyahin niya na yun. Halos lahat ng kasabayan nitong kamag-anak nila, patay na. Siya na lang yun natitira. Yung iba pa nga nilang kamag-anak, nauna pang mamatay dito. Kaya naman hindi nila pinapalis yun doon. Respeto na lang. Kasi nga, siya ang unang tumira doon eh. Bali ang mangyayari, napakamura nung upa nila. Kaso nga lang, may kasama silang isang matandang babae. Pumayag naman yung mag-asawa. Wala namang problema sa kanila yon. Pabor pa nga. Kasi kapag wala sila sa bahay, merong titingin ng mga maiiwan nilang gamit. Unang dating nila doon sa bahay, nakita nila na merong 3 kwarto doon. Maluwag naman, tapos may malaking bakuran. Kaso, iba yung amoy. Malansa tsaka mapanghi. Bilang mura nga yung upa doon, hindi na sila nagreklamo. Silang 2 lang yung pumunta doon. Ayaw kasi nung may-ari na makita pa yung tiyahin niya. Hindi na nila tinanong kung anong dahilan. May isang pintuan na nakasarado sa bahay. Inisip nila, doon natutulog yung matanda. Hindi na nila kinutok yun. Nag-ayos na sila ng mga gamit nila para makapagsimula na sila ng negosyo. Habang nagsasalansa ng gamit,
Narinig nila na dahang-dahang bumubukas yung pinto na nakasarado kanina. Lumingon silang mag-asawa para silipin ito. Nakita nila. Nakatayo yung matandang babae habang nakanganga at nakatitig sa kanila. Sobrang tanda na ng itsura nito. Halos matuyo na din ang kanyang balat dala ng sobrang katandaan. Pero ang nakakapagtaka, napakahaba ng buhok nito at itim na itim. Sa edad niya na yun, dapat wala ng buhok yun, di ba? Tsaka dapat, puro yun uba na. Pero hindi. Dahan-dahang gumagalaw yung ulo ng matanda para titigan silang mag-asawa. Sila naman, binati kagad ito at nagpakilala sila. Ang sabi nila, doon na sila titira at sasamahan siya. Kung may kailangan siya, sabihin lang sa kanila. Tsaka kung may mga bawal sa bahay na yon, sabihin lang din sa kanila. Hindi naman sila buong araw na nasa bahay, kaya wala siyang magiging problema. Uuwi lang sila doon para matulog. Yung matanda, nanatiling blanko. Mabagal ang kilos at nakatitig pa din sa kanila. Wala silang narinig na salita mula dito. Hanggang sa kinuha ng matanda yung bangko at iniharang niya sa pintuan niya para hindi ito sumara. Tapos nun, bumalik siya sa higaan niya habang nakatitig pa rin sa kanilang mag-asawa. Para bang nagbabantay ito sa mga ikinikilos nila. Sila naman, medyo naiilang. Pero dedma pa rin. Mura yung upay. Nung matapos na silang magsalansa ng gamit, maggagabi na nun, sinilip nila yung matanda para alokin itong maghapunan. Pero yung matanda, ganun pa rin. Nakahiga at nakatitig sa kanila. Hindi pa rin sila pinapansin. Blankong-blanko. Silang dalawa na lang ang kumain. Tapos pinag-uusapan nila yung matanda. Nawiwirduhan na sila. Inisip nila, baka meron yung sakit o problema sa pag-iisip. Matapos nilang kumain, narinig nila na humampas yung pintuan ng matanda. Napatingin sila dito. Sarado na yung pintuan. Pabalik na sana sila sa kwarto nila nang biglang meron silang narinig na para ba itong nahihirapang huminga. Sa taranta ng lalaki, tinulak niya yung pintuan ng matanda para tingnan kung anong nangyayari dito. Pagbukas nila ng pintuan, bumungad sa kanila yung matanda. Nakataas ang lahat ng buhok nito. Nangingitim ang gilid ng mga mata. At sobrang sama ng titig nito sa kanila. Kasabay niyan, hingal na hingal ito. Nagulat sila kasi bakit biglang ganun? Nakahiga lang yung kanina eh. Kumuha ng tubig yung asawa niya para iabot dito. Pag-abot niya ng baso, tinabig nito yung kamay niya. Tapos mas lalo itong nanggigil. Tumayo yung matanda at yumuko. Titig na titig ito sa kanila ng masama. Ginawa nilang mag-asawa. Sinarado na lang yung pintuan. Tapos pumasok na sila sa kwarto nila. Naririnig nilang nagwawala yung matanda sa kwarto nito. Niyuyugyug niya yung pintuan niya. Tapos hingal na hingal. Maya-maya pa, narinig na nilang nasa pintuan na nila yun. Dahang-dahang pinipilit buksan yung pintuan nila. Nakakandado yun. Kaya hindi siya nakapasok. Tapos may naririnig sila sa bubungan nila na merong naglalakad. Hindi mapakali yung lakad nun. Pabalik-balik. Nung unang gabi, hindi naman nila pinag-isipan na aswang yon.
Tsaka, mga negosyante to eh. Pakiba nila sa mga aswang. Halos 2 linggo, ganun na nangyayari sa kanila tuwing sasapit ang takip silim. Nasanay na din silang mag-asawa. Alam naman nilang hindi sila kayang saktan nito, gawa ng sobrang tanda na. Ang sa kanila lang, dapat paspas nilang maubos ang lahat ng paninda nila para makaalis na sila doon. Akala nila tatagal sila ng 1 pang linggo. Pero hindi. Isang Sabado ng hapon, umuwi itong kaibigan ni Ate Rose sa bahay nila kasi meron silang nakalimutang order. Kausap kasi ng asawa niya yung kliyente nila kaya siya na lang ang umuwi para kunin kung ano man yung naiwan nila. Habang meron siyang hinahanap sa imbakan ng gamit nila, may narinig siya sa likod niya na tanghaling tapat pa lang yun. Paglingon niya sa likod niya, yung matandang kasama nila sa bahay. Sobrang naglalaway at gigil na nakatitig sa kanya. Akala niya, hihimatayin to kasi tumitirik-tirik pa ang mga mata niya habang hinihingal-hingal at nanggigigil. Tinatanong niya kung ayos lang ba ito. Tumigil yung matanda sa paghingal at naging seryoso. Ang tanging reaksyon na lang yung matanda ay nilapitan niya para sana ihihiga niya. Pero biglang bumuka ang bibig nito at akmang kakagatin siya sa leeg. Naitulak niya yun at tumama sa pintuan yung likod ng matanda. Pero laking gulat niya kasi para bang hindi ito nasaktan. Agad-agad tumayo ito at tumakbo papasugod sa kanya. Nakalabas siya ng bahay at dumiretso siya sa bakuran. Sinundan siya ng matanda doon. Nagpaikot-ikot sila sa bakuran. Hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon na makabalik sa loob ng bahay. Sinarado niya yung pintuan at agad na umalis para puntahan yung asawa niya. Nung nakarating siya sa asawa niya, kinuwento niya lahat ng nangyari sa kanya sa bahay. Agad-agad nagpaalam sila sa kliyente nila at umuwi sila ng bahay. Pagdating nila doon, nadatnan nila yung matanda na nakahiga sa kama nila. Nakatalikod lang yun. Pero naririnig pa rin nila yung tunog na nagsimula silang unti-unting ilabas ang mga gamit nila. Nung matapos na sila, nawala yung matanda sa higaan. Hinanap nila. Nakita nila yung matanda na nasa kwarto nito. Walang saplot. Nakaangat ang 2 kamay. Nakanganga at papalusob sa kanila. Sa takot nilang mag-asawa, sinarado kaagad nila yung kwarto nito at tinalian nila. Matapos yan, umalis na sila sa bahay na yon. May mga gamit silang naiwan pero hindi na nila binalikan. Hindi na din sila nagpaalam pa sa kaibigan nila na may-ari ng bahay. Sa sobrang takot din nila, hindi na sila bumalik pa sa Escalante. Magmula din nung mangyari yon, pinaubos na lang nila yung mga natitira nilang gamit, tapos bumili sila ng lupa at doon ay nagsimula sila ng kanilang hanap buhay. Pero buong buhay nila hanggang ngayon, hinding-hindi nila malilimutan yung naging karanasan nila doon sa bahay ng kaibigan nila na sobrang mura ng upa. Okay, opinyon ko sa kwento. Kung ako yung nasa sitwasyon nila, takte, unang araw pa lang doon sa bahay, nakitaan ko na ng sobrang kawirduhan yung matanda. Hinding-hindi na ako magtatagal pa doon kahit 1 araw.
yung mismong araw na makita ko yun, aalis na ako. Tsaka, nagnenegosyo naman sila. Normal naman siguro na mamuhunan sila sa upa, di ba? Yan din kasi ang hirap minsan sa mga sobra kong magtipid eh. Minsan napapasama pa. Pero minsan lang naman, hindi naman palagi. Tsaka yung tungkol doon sa tiyahin ng kaibigan nila, siguro meron pang hindi napapasahan yon, kaya hindi siya mamatay-matay. Hirap na sa buhay yun. Isipin nyo, baka lampas 100 taon na yung nabubuhay. Tapos hindi na din siya nakakakain, di ba? Tsaka yung pamangkin niya, yung ayaw siyang makita. Siguro tuwing nakikita siya, pinipilit siya nung tiyahin niya na kunin kung ano man yung dapat niyang ipasa para makapagpahinga na siya. Opinyon ko lang naman yan eh. Pero kayo, ano ang opinyon niyo sa kwento nating ito? Comment niyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.